Opo, good morning, Mhm. Christian, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Opo, nabalitaan namin ma'am. Interesado kami dito sa kasunduan ninyo ng DSWD dahil pagka ganitong mga panahon na ng kalamidad, ay mahalaga itong prepositioning natin ng mga relief goods at family food packs. Ano po ba yung layunin muna nitong inisyatibong ito at pumayag kayo na makipagkasundo sa DSWD? Po, unang-una po, bigyan lang po natin ng konting background. Mm-mm. Nito po Friday, June 27, so nagkaroon po ang Philippine Ports Authority sa pamumuno ng aming General Manager, Attorney Jayden Mia Santiago, at ang ating DSWD Secretary. So we entered into a memorandum of agreement with DSWD for the prepositioning po ng itong mga tinatawag natin na RATF or yung Okay. ready to eat food na. Ma'am Jen, saglit ha. Tatawagan namin kayo ulit. Napuputol po ang linya nyo. Pagandahin natin yung linya ni Ma'am Jen. Babalikan natin si Mm-mm. Miss Jen Rebong dahil napaka-importante nung kanyang tinatalakay Tuesday dahil vital yan eh. Oo. Doon tuwing may panahon ng krisis o kalamidad. Tama. At isa sa paraan para mas mapabilis yung pag-aksyon ng gobyerno natin, yung pagkilos ba, pagka ganyang mga panahon ng kalamidad, ay yung mayroon kayong smooth flow Yes. nung inyong mga pamamahagi ng tulong. Tsaka kumbaga parang automatic na. Hindi na yung saan ko muna kukunin, nagkagulo-gulo na, tapos pinaplano pa. Saan Marami nang kukunin, saan nagugutom, dadalhin. hindi pa Oo. alam kung saan, sinong magpapadala, Oo. saan kukunin yung mga Oo, supplies. hindi yan. hindi tulad ayan na andyan Nasa na si linya na Miss, ulit natin si Jen. Ma'am Jen. Oo. Ma'am Jen, as you were saying, Yes, ma'am, Tuesday, pasensya na po na labo po yata kanina. Anyway, so nitong Friday po, June 27, nagkaroon po ng MOA signing ang PPA at ang DSWD. Para po dito sa ating prepositioning po ng mga RETF or tinatawag natin na ready-to-eat food yun. packs. So, initially po, 500 boxes po yung ibaba po sa PPA at NCR North po na mga RETF po. Opo, mga ilang mga box po ito ma'am, kanyo? 500. Ay, putol-putol pa rin. Oo. Sige, Sige. subukan natin nga Oo. sa landline be. Oo. Maganda sana yung tinatalakay ni Miss Jen. Pagka yung relief, nakita mo na ba yung mga items ng Oo. DSWD Nakalagay- nasa isang box? Nakita ko yung box, ready to eat food, parang ganon. Gusto ko sanang malaman kay Miss Jen, ano yung pinagkaiba niya? Dahil meron tayong tinatawag na family food Packs. box. Actually, Pack, yun diba? yun. Ayun din siya. Galing ng DSWD. So may laman yun na the usual Mga na delata. sardinas, noodles, noodles, kape. ganyan, kape, Yung mga- gatas, may yung laman mga yun. Madaling ihanda. Oo. At saka hindi na sisira kaagad. Oo. Mahirap kasi pagka yung Sure na yan ha. Dahil bakit? dati yung mga delata, di ba? Expired? Oo. Wala nang Yung ganun. mga dati. Matagal na yun. Oo, may issue ganun dati. Pero maganda eh. Binabanggit pa 500,000? Boxes? Hindi ko alam kung 1,000 500 o. pieces. Hindi naman pwedeng 500 pieces lang, no? Kaya gusto ko malaman. Oo. Kung 500,000 naman, ang gusto ko sana malaman, paano kung walang nangyaring kalamidad o walang pangangailangan na ipadala within the period of time? Paano ba yun? Kaya nga tatanong natin. Oo, yun magandang malaman sana o bibigay na sa mga nangangailangan. Kaya lang, sa panahong ito ngayon, na panay na ang ulan, Oo, ano? I doubt na walang mga ilangan yan. Kahapon lang sa Malabon, daan-daan ang inilikas. Ano pa lang yan, ha? Wala pang ulan yun. Walang ulan. Hindi nga tayo bumabagyo. Parang hindi natutuloy yung mga bagyo eh. Parang ano lang, thunderstorm advisory. For the record, wala pang bagyo na talagang tumama ng direkta. Mabuti na lang din, di ba? Puro Mahirap habagat. naman. Thunderstorms. Subukan ulit natin si Ma'am Jen Rebong. Ayun, Hello, bye. Ma'am Jen. Ma'am Tuesday. Ayun, much better. Opo. Sabi niyo mga ilang box yung nadala na dyan ng DSWD? 500 boxes po yung naibaba na po dito sa NCR North. 500 boxes so far. Opo, so far po. Pero madadagdagan pa po ito. Ang sabi naman po ng DSWD, kapag umabot na po ng, let's say, 50% yung nailabas, i-replenish po agad. Iyan po ba, ma'am, sa ngayon wala pa namang mga lugar kung saan sila ipadadala? Sa ngayon po, inuna po muna dito sa
PMO NCR North, pero ang layunin po ng DSWD ay nationwide po. So lahat po ng may PPA PMO po terminal, lalagyan din po ng mga ganitong food Oo. packs. Miss Jen, gusto lang namin malaman, bagamat alam na namin laman ng box ng mga family food packs, etong particular box na to, ano ang laman nito, tsaka gaano katagal yung lifespan niya bago i-pull out o kailangan ma-deliver within that period? Unang-una po, yung mga laman po nito, meron po tayong ready, kumbaga yung easy open can na tuna paella, Uy. chicken pastil, tapos po yung arroz caldo, champurado, at importante po meron tayong high protein biscuits dito, tsaka po yung complementary infant food, or meron din po yung para din sa lactating moms. Yun Ayun, po. at least may And ganun, kailangan yan pag may mga bakwit, yung mga nanay, yung mga sanggol. anak. Opo, at saka nakalagay din po sa boxes na yon, yung expiration po kasi niya hanggang 2027 pa. Apo, yun po yung okay. importante Oo, din. Apo. oo. At least matagal yung panahon pala naman. Kahit ma-inbox Opo. siya dyan at hindi pa mapadala, andyan lang siya. Anytime na kailangan, pwedeng i-pull out. Yes po. So, paano ang magiging sistema nito, Oo. Ma'am Jen? Halimbawa, may magre-request ba sa inyo na LGU o DSWD mismo ang magsasabi sa inyo na kailangan na po nating ipadala yan sa ganitong lugar? What will trigger para padala? Ito po ay intended lamang po ito. Itong nasa PPA na storage room, storage area, ay intended lang po muna sa atin pong mga stranded passengers, sa ating mga Yun. pantalan. Ano po? So, iba pa po yung, ayon po sa DSWD, iba pa po yung para sa mga regional offices nila, yung outside naman po ng seaport. Yun, Tama. yun yung isa sa concern ko, Oo, di ba? Kasi oo. karaniwan, Ma'am Jen, Madalas. madalas, pala. Pagka ganitong tag-ulan, Ang syempre, dami naiipit. maraming na stranded dyan sa port terminal dahil hindi makabiyahe ang Signal barko. number 1 lang, hindi na pinapayagan bumiyahe barko. So yung concern namin, andyan yung mga pasahero, kawawa naman, walang makain. Yun, pangkaraniwan, ganun yung reklamo nila na kulang ang budget na nila. Kaya hindi sila pwedeng tumagal ng 1 hanggang 2 araw pa, wala silang pambiling pagkain. So yan, pwedeng gamitin sa kanila. Opo, sa ngayon po kasi ang programa po ng PPA, dahil nga po naintindihan po namin yung hinaing ng ating mga stranded passengers, ano po. So meron po tayong ginagawang kumbaga po-provide po tayo ng hot meals sa Yes. stranded passengers. So ito po yung aming PPA Lugaw. So ito po ay out of the pocket ng ating mga empleyado. Kaya malaking tulong po itong ibinigay ng DSWD kasi po syempre po ma-augment po yung pangangailangan po ng ating mga stranded passengers in terms of food sa panahon ng kalamidad. Miss Jen, Yun. so linawin lang namin, itong 500 food packs na nandyan from DSWD ay intended initially for the stranded passengers. Opo. Yun. Stranded passengers po na nasa loob po ng terminal ng Opo. PPA. Apo. And soon, magdadagdag ulit para doon sa ibang regional naman na ports kung kakailanganin. Opo, i-roll out po ito ng DSWD sa lahat po ng PPA managed ports po nationwide. Hindi naman po ba makaaabala yung mga naka-imbak nyo na mga food packs dyan? Sapat ba yung espasyo? May tamang ventilation doon dyan sa storage para hindi naman siya madamage o masira kaya? Opo, bali nagbigay naman po ng requirement ang DSWD as to the storage area. Kailangan lang po ito ay malinis at may karampatang temperatura po at hindi yung masisira ang ating mga pagkain. Nabanggit nyo yung hot meals, Ma'am Jen. Usually ba ilan mga pasahero yung pinag-uusapan natin na binibigyan nyo ng hot meals kapag na-stranded? Oo. Opo. So siguro po focus po na tayo dun sa nung 2024 po kasi nagkaroon tayo ng sunod-sunod na bagyo na po yung ito po yung Christine, Leon, Marce yon hanggang Pepito po. So noon kasi talagang affected natin doon ay Bicol area. So
in that particular day lang, nasa mahigit 2,000 po yung stranded packs doon. Mhm. Syempre hindi lang naman po Bicol lang port ni PPA. Correct. So, dito po sa NCR North kami noon, umabot kami na 600 to 700 ang stranded packs. Pero there was a time na umabot po tayo sa pangkalahatan sa buong PPA nationwide. Umabot po tayo ng almost 80,000 ang stranded packs. Ang dami pala, ano? Opo, nationwide na po yun. Nationwide, oo. At saka, curious ako, Christian, Ma'am Jen. Siyempre, pag sinabi mong hot meals, tapos stranded, hindi lang naman isang beses silang kakain. Opo. Maghapon. Ibig sabihin, at least 3 beses. Opo. Kaya Ma'am Tuesday, importante yung sa box kasi na pinrovide ng DSWD, enough po yun para makasurvive yung ating stranded packs in a day. Kasi po, ang laman po niyan, parang nasa 4 po na tuna paella, tapos yun po, yung mga easy to open cans, tapos yung arroz caldo, nasa 5 din po, ayan, mga ganun po So siya. parang hindi lang siya, it will not last for only a day. At Opo. tapos, paano ba ang bigayan yan? Halimbawa, isang pasahero, isang box, o O family. isang pamilya, isang box? Yung isang box po is good for family of 5. Oh, Paano kung yung pasahero, ma'am? Alimbawa, ako lang yung na-stranded. Siyempre, kailangan bigyan ka din. O makikihati ako doon sa ibang pamilya na Hindi. 4 Hindi po. Isang box po ang ibibigay sa inyo, Sir Christian. O, bahala ka na mag-budget kung kailan mo kakainin, isang ilan linggo kakainin yun. mo, ganyan. Diet ako eh. Oo. Siyempre, hindi naman po pwedeng, di ba, makikiamot ka pa doon sa isang pamilya. Pero ma'am, may binabanggit si Ma'am Jan kanina. Yung palugaw pala, yung palugaw niyo dyan, tama ba ma'am? Out of the pocket Na of mga- the Opo, employees? Opo, kasi mahirap po yung wala po kasi sa mandato natin yung mag-provide ng relief during during calamities sa ating mga stranded packs. Kaya po nag-lungsad ang PPA ng PPA Lugaw. So, hindi po natin yan i-charge sa PPA budget. Out of the pocket po ng ating mga empleyado. Bakit hindi na lang akuin, ma'am, ng PPA? At Oo. para hindi naman kawawa yung mga empleyado niyo. Hindi po ito inaalaw ng COA, ma'am eh. Oh. So baka po tayo pero with this memorandum with DSWD, ma'am, tuloy pa rin yun? O ito na lang muna yung... Opo. Tuloy pa rin po yun. Siyempre po, para din may ibang alternative din po. Opo. So, tuloy-tuloy lang naman din. Tuloy pa rin po. Magkano Opo, ba ang mga ating ambagan? PPA. Sa bawat empleyado, ma'am, Depende so, po. Magkano ang ambag? paano yun? Magkano- Kinakaltas sa sweldo nila? Ganon ba yun? Hindi naman po. Kung sino lang naman po yung may gusto. Ganun po. So parang So wala Sa po. loob. voluntary. Opo. Kasi nga naman, Voluntary ikaw, po kumakain yun. ka ng lunch, sakita mo, ang daming stranded na pasahero, hindi pa kumakain. Baka naman, Di ba? Oo. Pero So kawawa parang naman yung bigay-bigay lang kung magkano yung Apo, kaya wala. mo bigay. lahat. Opo. Pas lahat. Ayun, mahirap din pala, no? Pag bumabiyahe ka tapos na stranded ka. Oo, lalo yung mga sapat lang yung budget. Yung hindi na magagawang uuwi sa bahay nila rito Dahil kasi magastos. pasahe. Tapos babalik na naman sila sa port. Saka hindi mo diba? alam kung kailan yung biyahe. Oo, mahirap. Ang hirap ng sitwasyon ng mga pasahero ngayon. So, sa ngayong panahon, ma'am, na mga pag-ulan-ulan na, marami pa rin ba yung umuwi? Mga nagsumasakay ng barko? Opo, marami pa rin po. Sa ngayon naman po ay hindi pa madalas yung ating pag-ulan. So, pa rin po, punuan pa rin po naman ang ating terminal. Ma'am, last question from my end. Ano yung paghahanda nyo dyan sa Pantalan ngayong halos araw-araw ng umuulan? Oo nga. Opo. Well, ang atin pong mga pantalan ay lagi naman pong handa sa anumang kalamidad. Lalo na sa mga pag-ulan. So, ready po tayo dyan. Meron po, ang atin pong mga pantalan ay may mga nakalaan na mga area para po sa ating mga, kung magkakaroon man po tayo ng stranded passengers. Ang importante kasi, ma'am, yung hindi sila mababasa ng ulan. Mayroon silang Opo. lugar dyan na May toilet. Oo, yung Opo, toilet. meron. Yun ang Charging. problema. Charging stations. Yan Mahalaga pong din mga yan. yan pong mga charging stations natin, meron po tayo, nagpo-provide din po tayo ng mga tubig
Yan. Meron po tayong dispenser diyan, hot and cold water. Ang atin Yun. naman pong mga comfort rooms ay parati pong malinis. Pwedeng maligo, ma'am. Hindi po tayo wala po kasing area for paliguan, pero doon po sa labas namin meron kaming nilagay doon na parang shower room. In case po na kailanganin. Pero sa loob po ng terminal, wala po kasi tayong shower room. Sa labas po, may nilagay po kaming parang shower room doon. Oh, at least mayroon kahit papaano kung halimbawa naiirita na yung pasahero sa kaantay, pwede at yung magpa-relax, magpa-lamig-lamig ng konti. Wisik-wisik. Apo. Ma'am, may wifi din. Ma'am, may wifi? Yung wifi po ay ongoing po yung wifi natin ng installation po. Ayun. So magkakaroon po Parang tayo hindi man lang mainip, at hindi uminit ulo ng mga pasahero. Usually, Opo, ganun ongoing na no? Kapag ka yung inip ka na, hindi mo alam anong oras biyahe mo, nag-aantay ka, ang mahirap, pinakamahirap yung maghintay O para hindi sila mairita. Magbabrowse lang muna doon. Diba? Meron din po tayong mga television sets doon po sa ating passenger terminal building. Anong pinapanood ninyo? Kami ba ang pinapanood nyo? Huwag mo na tanungin, ikaw naman, basta nasa pasahero na yun kung anong gusto nila. Anyway, at least nakahanda ang ating mga pantalan, ngayong panahon ng tag-ulan. Ang importante yung kaligtasan, yung safety, at saka yung kapakanan ng mga pasahero. Yun. Opo, at saka yung comfort po, yung Yes, yung safety and comfort po Correct. ng ating mga pasahero. Opo. Right. With that, Ma'am Jen, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at sana yung pag-iimbak nyo ng relief goods mapalawig pa natin. Mahalaga po yan sa ating mga pasahero ngayong panahon ng kalamidad. Thank you rin po, Ma'am Tuesday, sa Christian. Good Thank you, morning Christian. po. Good morning po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Ma'am Jen Rebong, ang Port Manager sa North Port Terminal na nasa ilalim ng Philippine Ports Authority.